talaga magiging multi-billionaire daw siya. Pag nag-invest siya ng business, tago na lang sa bansang Africa, ha? Wala namang Afrikano rito, ano? Okay, sige. So, sa Africa, sabi ko nun. So, excited siya. Pagkagising niya, naligo siya. Tapos, pinatawag yung #1 na salesman, yung pinakamagaling. Sabi ko, punta ka doon sa Africa, spend ka ng 3 days, mag-investigate ka na, feasibility studies ko. Kung maganda nga talaga magnegosyo dyan. Lilipad sa Africa yung ahente niya. Pagbalik ng Amerika, malungkot yung sa boss. Huwag ka na mag-invest. Sabi niya, bakit naman? Kasi yung mga Afrikano, mga tanga. Hindi pa nila naririnig yung saltang rubber shoes. Saka lahat sila, nakatapa. Eh, pag nag-open ka ng negosyo dun, sino bibili sa akin? Wala. Tama, di ba? Dalungkot ngayon yung boss, sabi. Oo nga, no. Gulog siya, uwi siya ng bahay, natulog. Nanaginip na naman siya. Yung talaga may multi-billionaire daw siya sa kumpanyang itatayo niya. Excited, naligo. Tapos punta na naman siya sa opisina niya. Pinatawag niya #2 yung, paano lang magaling lang. Sabi niya, gano'n, spend din ng 3 days. Pagbalik sa Amerika, alam niyo yung nabal. Nakita na ba kayong nabal yung tao, yung lumuha mata, bubula bibig? Pag siya makita, sabi, mahirap. Sabi, boss, grabe! Ha? Di na-excite yung book, siyempre, dahil excited yung kausap. Na-hit mo yung gold mine ng mga sapatos. Ha? Bakit mo nasabi? Kasi yung mga Afrikano, mga tanga. Bakit tayo dyan, narinig ko. Saka, hindi pa nila narinig ko sa tang-rubber shoes. Saka lahat sila, nakatapa. Sabi ng boss, parang ayoko yata, pamilya sa akin, ayoko niyan, malulugi ako dyan. Hindi boss, hindi ba nakita? Pag lahat ng mga Afrikano na naturuan mong gumamit ng rubber shoes, ganun kalaki yung market natin. Tama! True story po ng Nike yan. Siyempre Nike. Yes! Yan, ang galing. So dun, pag uwi ko, sabi sa akin ng daddy ko pala, bago